Good morning everyone! Halina kayo, pasok na tayo. Tingnan niyo naman itong aking mga batuta kung gaano kalungkot pag kami ay papasok na ni Daddy. At dahil nga may bibilhin daw si Ining sa baba, ay ito sumama sa akin. Abay, di kahit papaano meron akong videographer. Pagkatapos ko nga isuot yung aking helmet at yung aking vest, ay kinuha ko na itong aking bike sa pagkakalak niya dyan sa parking area. Ako nga tinatawanan dyan ni Ining pagkakahaba daw ng aking nguso. Ay kaya namang bata ito talaga sa sobrang kulit. Tapos habang siya naman nagbi-video ay tawa naman ng tawa ang batang arit. Ako daw ipagewang-gewang. Aba, kakoy baka nakakalimutan, 6 na taon na ako nagbabike din sa Abu Dhabi. Ako nga pinabalik-balik pa ng batang ito at ako'y binidyo-bidyuhan pero siya na may ayaw na nagpapabidyo. O, ay digay pinabalik pa nga ako at ako naman ay pinaandar na naman. Kaso itong isang kotse ay nakaharang dini. Kaya hindi agad ako nakaandar. Abay, gusto pa nga ibabalik ulit ako. Ay kako, hindi na akin na yung cellphone ko at ako'y lalayas na. Pupunta na nga ako ng trabaho. Malilate ako. Abay, hindi pa nga nagkasya sa pag-video sa akin. Ay sabi niya sa akin, pipicturan daw niya ako. Ay kako, sige picturan mo nga ako dini. At gusto ko rin naman ngayon. At nang ako naman ay may maipost. At gusto ko rin makita ang itsura ko kapag ako'y nakaupo dini sa aking Mercedes-Benz. Hindi man lang ako pinapost ng maayos nitong aking anak. Basta na lang siya picture ng picture. At habang nagpipicture sa akin ay tawa ng tawa. Akala ko naman ay picture na ngayon para binibidyo pa ako. Ay siguradong kayong mga mami ay nabiktima na rin ng inyong mga anak. Talaga nga naman. Pagsaka kulit. O diba ga, panay ang posing ko nga dyan. Yung pala video nga. Tapos ang ginagawa niya dyan ay kiniklik lang pala ng kiniklik yung camera doon sa kabila. O, basta tayo na yun. Kakoy, dyan ka na. Ako'y papasok na. Ito na nga, nagsimula na akong umandar at siya naman ay umakyat na doon sa taas ng building namin. Malapit lang naman din. Abay, sabi nga sa akin, mukha daw ako magtatrabaho doon sa construction dahil ganiring ang aking helmet. Aba, ikaw wala naman problema ko. Okay, magtatrabaho sa construction kung yun ang makakabuhay sa inyo. Bakit ga? At wala pang ang 2 minuto ay nandito naman na ako sa aming salon. Saglitan lang din naman, sabi nga ni Daddy nung unang araw, parang wala pa daw ako 1 minutong nakapunta dito. Paano nga ipaspas ang aking takbo? At dito nga lang pala sa gilid ng aming salon, nagpa-park ako ng aking bike at iniiwan ko na ng gayon, hindi ko na nilalak. At gaya ng dati, pagdating ko dito ay magkakape-kape ng inyong salonista. Huwag kayong mag-alala at ako naman ay hindi na nagkakape ng 5 beses isang araw. 2 beses na lang talaga at wala pang asukal. Totoo yan ha! At para mas healthy, nilalagyan ko siya ng lemon. Yan naman ay payo sa akin ng apo ko. Itong si Chilling, yung aking pinakamamahal na iyan, ay laging nakasubaybay at laging nanonood. Kaya mega shoutout sa aking pinakamamahal na apo dyan sa Pilipinas. Bandang hapon naman ay may client ako na nagpa-wax ng kanyang kilikili. Ay syempre, hindi naman pwede talagang ipakita sa inyo kung paano ko winawax ang kanyang kilikili dahil ito nga ay ibang lahi. Pero pinagpaalam ko naman sa kanya, kako ako nagbablog ha, pero wag kang mag-alala dahil hindi naman kita hahagipin ng aking camera. So tama na lang yan ganyan. Inawi-hawi ko na nga lang din dyan yung pulbo para naman makita nyo kahit papaano ang aking kagandahan. Charot! Anong may ganda? Ayun nga, pagkatapos ng kanang kilikili ay pinatigilid ko na lamang siya. At ito naman kanyang kanan ay kaliwa ang ating tatanggalan ng balahibo. Ang technique naman sa pagtatanggal ng balahibo sa kilikili, kailangan lagyan mo muna siya ng pulbo sa kahit saang parte naman ng katawan. Pero sa kilikili kasi kailangan talaga babanatin mo yan at i-check mo kung saang direksyon yung kanyang buhok. Pagkatapos dun mo lalagyan ng wax. Pero pagtatanggal at nung ating wax paper ay opposite na siya. At wag na wag ninyong lalagyan lahat yung buong kilikili ha. Kasi iba-iba ang direksyon ng balahibo ng kilikili. Lalo na nga yung mga nag-aahit ay talaga naman. Sabi ko nga ay minsan yung ibang balahibo ay papuntang Qatar, yung iba naman ay papuntang Bahrain. At pagkatapos nga na magtanggal ng balahibo ay nilinis ko naman itong aming lagay ng wax. At ilang beses ko na talaga itong sinabi sa kanila na linisin dahil nga si madam ay napansin niya na ito nga ay madumi na. Ang nilalagay ko lang dyan ay acetone sa bulak pagkatapos ay madali mo nang matatanggal yan. Kahit yan ay matagal nang nanikit dyan sa inyong wax heater
ay mabilis lang siyang matatanggal. Ay medyo may kalumaan na nga din itong aming wax heater, pero pag ito inalinisan mo, aba ay talaga naman pagkakaganda pa rin nga. Ay nakailang sabi na akong linisin may 5 beses na yata. Ay kakoy siya. Ako na nga lang ang maglilinis kasi stressin ko pa ang sarili ko at pagdating ni madam ay pareho pa din na ganyang karumi. Ay di lahat kami madadali. At pati nga ang takip ay akin na rin nilinis. O di natapos ang aking trabaho. At yan lang po ang mga kaganapan ngayong araw na ito sa aming buhay-buhay dito sa Abu Dhabi. Maraming salamat hanggang sa muli. God bless us all.